Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Al-Qiyamatus Sugra, sa tiyatalaki na natin yung Tada'il Umam alal Ummatil Islamiyah. Ang pagtatawagan, pagtutulungan ng mga bansang kuffar laban sa umma ng mga Muslim. Sa sumunod na bahagi ng pagtalakay, as-sirru fi hadat tada'i. Ang lihim, ang sekreto ng pagtutulungan na ito o ang kumbaga dahilan ng pagtutulungan na ito. Sa sinasabi, inna ittasama hadihil ummah bidiniha wa wahdatiha hajizun yakifu duna matami'i a'daiha. Na ang mahigpit daw na pagkapit ng umma na ito sa relihiyon at ang pagkakaisa ng mga Muslim ang pangunahin na pumipigil sa kuffar na makamit nila ang kanilang mga layunin. At ang mga kuffar mula nung una pang panahon, katulad lamang din ng iba pang mga bansa. Gusto nilang sakupin ang mundo. Gusto nilang pagharian ang buong mundo. Lahat ng mga sibilisasyon na umiral, lahat ay nagkaroon ng pangarap na pagharian ang buong mundo. Mula sa kauna-unahang panahon, sa mga Egyptian, sa mga Babylonian, lalong-lalo na sa mahabang kasaysayan ng Persian Empire, sa parehong Achaemenid dynasty nila noong unang panahon ni na Alexander the Great, at ngayon yung Sasanian dynasty, panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga Greek, ang mga Romano, lahat sila ay naghangad na pagharian ang buong mundo. Pero nang dumating ang mga Muslim, kumbaga, nang nagsimula ang mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagkaroon ng kakaibang katangian ang umma na ito, na ang umma na ito ay nagkakaisa at ang umma na ito ay naninindigan sa relihiyon nito, madali nilang natalo ang mga naghahangad na maghari-harian sa mundo. Madali nilang natalo. Lahat yun nangyari. Kung titingnan na lamang natin halimbawa sa panahon ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sa loob ng 10 taon, sa pamumuno ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bumagsak ang Roman Empire at bumagsak ang Persian Empire. Sabay na pinabagsak ng mga sahaba radhiyallahu anhum. Kaya ang anumang hinahangad na expansion ng Persia at expansion ng Roman Empire ay napigilan ng pangingibabaw sa kanila ng mga Muslim. Famahma kana makral a'da wa quwwatuhum fa innahum la yanalu min hadhihi al-umma nailan idha kanat muttahida. Hindi nga napagtibay sa kasaysayan, di ba? Nasabi nga rito, kahit ano pa ang magiging plano ng mga kalaban at ano pa ang kanilang lakas, wala silang magiging tagumpay laban sa umma na ito na anumang tagumpay kung ang umma na ito ay nagkakaisa. Pero syempre, yung mga ganitong pananalita, ito yung katotohanan dito. Pero syempre, uunawain natin ang pagkakaisa na ito sa tamang pag-unawa. Ang pagkakaisa na ito ay hindi nangangahulugan na sasang-ayon na lang tayo sa kagaguhan ng isa't isa. Na kung merong ligaw na sekta, ito tolerate natin. Kung merong Muslim na naghahari-harian, mayabang, gusto magdunong-dunungan, ito tolerate natin. Hindi yun pagkakaisa. Ang tanging bagay na pwede natin pagkaisahan, na dito ay magkakaisa tayo, ang matuwid na akida
at ang matuwid na pagsasabuhay ng relihiyon na ito. Kapag ang sino man sa mga Muslim ay hindi matuwid, hindi tayo pwede makikipagkaisa sa kanila. Hindi pwede. Maging tayo man ay makikipagkaisa sa kanila na gagawin natin ang sarili natin, na nasa ilalim nila sila magiging pinuno, mga ligaw na sekta, hindi pwede. O kaya ilalagay natin sila sa ilalim natin, na gagawin natin silang tagasunod, hindi rin pwede. Kasi totally, walang pakikipagkaisa sa kanila. Anong mangyayari kung makikipagkaisa tayo sa kanila? Sa anumang bagay? Kasi meron mga nagsasabi niyan pwede raw makipagkaisa sa mga Shia, sa mga Sufi, politically. Waliyadu billah. Politically, makikipagkaisa sa Sufi at Shia, o kahit sa kuffar, politically, hindi pwede. Dapat malinaw ang iyong paninindigan. Maaaring magkakaroon ng limitado na mga kasunduan o alyansa, kumbaga, napagtibay naman yan kahit sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad sa Constitution of Medina, kasama doon ang mga Hudyo. Maari, pero kung sa kalagayan ng mga ligaw na sekta, iba kasi ang hukom sa kanila talaga, sa totoo lang. Dahil iba, espesyal ang kanilang dalang panganib kung ihambing sa kuffar na hayagan na kuffar. Iba. Sa ilang banda, mas mapanganib ang kupal na Muslim kaysa sa kupal na kuffar. Kasi yung kuffar, alam natin, kuffar, mag-iingat tayo dun. Pag merong Shia o merong Sufi o merong mang nagbabanal-banalan, nagdudunong-dunungan, kung hindi ka matalino, kung hindi ka bihasa sa relihiyon mo, maring mapapaniwala ka nila. Katulad yung tinatalakay natin kagabi doon sa Gospel of Barnabas. Kung ang tao walang nalalaman sa akida, halimbawa concern niya lang sa kanyang buhay, da'wa, tatanggapin niya ng tatanggapin ang Gospel of Barnabas sa kabila ng mga binabanggit dito ng mga pagmamalabis kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mga bagay-bagay na walang katotohanan. So yun, ba ay magkakaisa o makikiisa sa mga tao na ganitong baluktot ang akida? Hindi pwede. Hindi pwede. So ang pagkakaisa dito na tinutukoy, pagkakaisa na ibig sabihin, nagkakaisa tayo sa tama. Nagkakaisa tayo sa tama. Hindi yung nakikipagkaisa tayo sa iba para sa isang material na hangarin na isinasantabi na natin ang ating akida, waliyadu billah. Kasi sa totoo niyan, kahit ang pangingibabaw ng mga Muslim o pagiging mayaman ng mga Muslim, material yan Yung pagkakasakop ng mga Muslim sa maraming mga lupalop sa buong mundo, material yan kung tutuusin. Material. Pero mga sahaba, ibinigay ito sa kanila ni Allah. Kasi nakikilala ni Allah ang kanilang dalisay na puso. Na kapag nasakop nila ang malalawak na mga lupain, hindi sila maghahari-harian dito. Ipinasakop sa kanila ni Allah ang malalawak na mga lupain para palaganapin ang Islam. Pero, kung mga Muslim, halimbawa, gugustuhin nila masakop ang maraming lupalop para pagharian, katulad ng ginawa ng ISIS, katulad ng ginawa ng masasabi natin mga makamundo na mga hari na mga Muslim na naging hari nung unang panahon na ang hangad nila sa mga futuhat, sa mga conquest ay maghari-harian, hindi talaga ibibigay sa kanila ni Allah ang paghari-harian, di ba na lang sa dulutin ni Allah na magiging instrumento upang maging pagsubok sa mga tao. Iba kasi, iba talagang mga sahaba radhiyallahu anhum sa nila, napakalayo natin sa kanila. So dito, inuuna kong mababanggit na ang pagkakaisa na tinutukoy dito, pagkakaisa sa dapat na pagkaisahan ng ummah, ang tamang paniniwala, ang tamang mga gawaing pagsamba. At syempre, ang anumang katatagan ng mga Muslim na hinahangad natin dito sa dunya ay katatagan para sa kapakanan ng ating relihiyon. Hindi katatagan para maghari-harian, para maging pinuno, para manakop ng iba't ibang mga lupalop. Hindi yun ang tinutukoy dito. Nga fa fil hadith, alladhi yarwihi Thawban anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sa isang hadith na iniulat ni Thawban
na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iniulat din ito ni Imam Muslim doon sa kanyang babu halaki hadihil ummah wa ba'duhum bi ba'd. Ang kabanata tungkol sa pagkawasak ng umma na ito, ang sabadala sa title pa lang nung chapter ni Imam Muslim sa kanyang koleksyon ng mga hadith, nakapangilabot na pakinggan. Nakapangilabot na pakinggan. Pero yun nga, ito yung isa sa mga dahilan nito. Na tayo ay uubusin, tayo ay paghaharian ng kuffar. Pero yun nga, hindi natin nais, ulitin ko ito ulitin, hindi natin nais na makipagdigmaan laban sa mga kuffar para matalo sila at maging alipin sila at kamkamin lang ang kanilang mga yaman. Tayo ay, kumbaga, kung magkakaroon man ng digmaan sa pagitan ng mga Muslim, ito ay para sa pagpapangibabaw ng salita ni Allah. Hindi para gawing paraiso natin ang mundo. Hindi para gawing paraiso natin ang mundo. So din nga sa hadith, wa inni sa'altu rabbi li ummati an la yuhlikaha bisanatin amatan. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, humiling daw siya sa kanyang Panginoon na huwag hayaan ang umma na ito na mawasak sa pamagitan ng matinding gutom. Matinding gutom o tagtuyot o ano pa mang magdudulot ng gutom. Wa an la yaslat alayha aduwan min sawa anfusihim. At humiling siya na huwag pahintulutan ni Allah na wasakin sila ng mga kalaban. At dito, kakaiba yung pagkakasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aduwan min sawa anfusihim. Kalaban na liban pa sa sarili nila. So maaring maihinuhan natin dito, kinikilala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nalalaman niya na darating ang panahon, ang mga Muslim ang maglalabanan sa isa't isa. Ang mga Muslim ang maglalabanan sa isa't isa. Pero ang hiniling lang niya kay Allah ay ang hindi mawasak ang mga Muslim na mga kalaban na nasa labas ng Islam. Na yun nga, itong mga kalaban na ito ay hindi wawasak sa kanila ng tuluyan. Pero ang tugon ni Allah, wa inna rabbi qal, pero ang naging tugon ng aking Panginoon, ya Muhammad, inni idha kadaitu kadaan fa innahu la yurad. O Muhammad, tunay na kapag ako ay nagtagta ng isang bagay at nagpatupad ng isang bagay, hindi na ito mapipigilan. Wa inni a'taytuka li ummatik an la ahlakahum bisanatin ama. Pagbibigyan kita, ibibigay ko para sa iyong umma na hindi nga sila mawawasak ng malawakan na taggutom. Wa an la uslito alayhim aduwan min sawa anfusihim. At hindi ko nga dudulutin na sila ay wawasakin ng kalaban na liban pa sa kanilang mga sarili. Yastabihu baydatuhum, na yun nga, uubos sa kanila. Walau ijtama'a alayhim man biaktariha. Kahit pa magtipon-tipon laban sa kanila ang mga nasyon na nakapaligid sa kanila upang wasakin nga sila. O kala min bayni aktariha, o sa iba pang mga ulat, yung iba pang mga nasyon na nasa paligid nila o malapit sa kanila. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'da. So hindi sila mawawasak ng iba hanggang sa wasakin nila ang isa't isa. Wisbi ba'duhum ba'da, at gawing bihag ng mga Muslim ang isa't isa. Kasi nga, sinasabi rito sa hadith na ito, ililigtas tayo ni Allah sa pagkamatay lahat-lahat. Kumbaga, ang pagkaubos ng mga Muslim, ililigtas tayo ni Allah sa pagkaubos nating lahat sa pamagitan ng gutom at pagsalakay ng kalaban.
At hindi ito magagawa ng kalaban na matalo tayo kahit mapaligiran nila tayo. Liban na lamang na kung wawasakin muna ng mga Muslim ang isa't isa at bibihagin nila ang isa't isa. So, ibig sabihin nito, walang magagawa ang mga kalaban na kuffar na anuman, liban na lamang na may gawin muna ang mga Muslim laban sa kanilang mga sarili. Ibig sabihin, wala silang magagawang pinsala sa pakikidigma sa mga Muslim, liban na lamang na naging mahina muna ang mga Muslim dulot ng pakikibakan nito laban sa isa't isa. Siyempre nga, yung tinutukoy dito na pagwasak ng mga Muslim sa isa't isa, ito yung mga walang katarungan na digmaan. Pero kung ang digmaan sa pagitan ng mga Muslim ay para sa katotohanan, halimbawa, mga Muslim, kalaban nila terorista, hindi ito ang tinutukoy dito. Bagkus dito, tinutukoy dito yung mga digmaan na walang katarungan. Ang patuan, laban sa mangudadato, yun ang mga tinutukoy dito na pagpatay ng Muslim sa kanyang kapwa Muslim o pambibihag ng Muslim sa kanyang kapwa Muslim. Bawat dalawang bansang Muslim magdidigmaan, Iraq, laban sa Kuwait, Pakistan, laban sa Afghanistan, mga ganong bagay. Pero kung ang digmaan ay para sa katotohanan, katulad ng digmaan ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu laban sa Khawarij, hindi itong tinutukoy dito. Wawadihun min al-hadith anna wahdatal ummah asmatun laha min a'daiha. At maliwanag din sa hadith na ito na ang pagkakaisa ng umma na ito ay asma, proteksyon ng umma na ito laban sa mga kalaban nito. Faida asbaha ba'saha bainaha wa waqa'atil firqa wal ihtisamu fima bainaha salatallahu alaiha a'da'aha. At kapag ang mga Muslim ay nakatikim ng lupit ng isa't isa at nangyari ang pagkakawatak-watak, pagkakapangkat-pangkat at digmaan laban sa isa't isa, kapag nangyari ito ay saka lamang dudulutin ni Allah o pahintulutan ni Allah na ang mga Muslim ay mapangingibabawan ng kuffar wal-iyadu billah. Watilka natijatun hatmiyah lianna quwwataha fi hadhihi al-hal la tattajihu ila al-a'da. So ito ang magiging resulta na hindi mapipigilan. Dahil sa panahon na ito na ang mga Muslim ay nagpapatayan sa isa't isa, nangyayari na ang kanilang lakas ay hindi nakapokus sa kalaban. Bal ila nafsiha, fatudmiru nafsaha binafsiha. Na kapag ang mga Muslim ay nakikibaka laban sa mga Muslim sa walang kapararakan, sa walang katarungan, na sa halip na ang mga kaaway ang kanilang tinututukan na lalabanan, ang mga Muslim halimbawa ay nagpapatayan laban sa kanilang mga sarili at winawasak nitong sarili nito, mimma yatma'u a'da'uha fiha. So, kapag nangyari ito, mangyayari ang kung ano man ang hinahangad ng kuffar. Mangyayari ang kung ano man hinahangad ng kuffar na pagsalakay sa mga Muslim. At maaga pa lang ay nangyari na nga ang mga bagay na ito. Dahil nga doon sa labanan sa unang fitna sa pagitan ni Ali at Muawiyah, nagpresenta ang mga Romano ng tulong kay Ali at kay Muawiyah. Pero pareho nilang tinanggihan ang tulong ng mga Romano. Kasi nakikita nila na kapag napagningas nila ang digmaan sa pagitan nila, ay magagawa na nila na matrabaho ang Islam mula sa loob nito. Wala na ang Roman Empire sa panahon na ito. Wala na yung Byzantine sa una nitong anyo. Ang natitira na lang nito yung mangilan-ngilan na mga teritoryo nito ng pamunuan nito ay nasa Constantinople na dating nasa Syria. Pero hindi na sila ang Roman Empire na katulad ng unang panahon. Dahil nga sa kabila nito, naghahangad pa rin sila ng pangingibabaw sa mga Muslim sa pamagitan ng pagsasamantala sa kahinaan ng mga Muslim. At ang mga Muslim ay magiging mahina
sa pamagitan ng pagtalikod nito sa relihiyon nito at sa pamagitan ng paglaban ng mga Muslim sa isa't isa. Kaya nga kabilang sa mga magiging taktika ng mga kuffar laban sa mga Muslim, yung katulad ng lagi kong binabanggit, ang Amerika tuwing nang meron silang bansa na gustong sakupin, magpapadala muna yan ng CIA. Yun na ngayon kanilang paramilitary. At hahanapin nila kung sinong traidor na pwede nilang maging kasabwat sa bansang Muslim na kanilang sasalakayin, sa Iraq, sa Afghanistan, sa Libya, o kahit saan pa. Darating ang mga yon at hahanapin ng traidor nang sa gayon ay magkakaroon muna ng pagkakawatak-watak sa mga Muslim. At kapag watak-watak na sila, hindi na nila alam kung sinong susundin, sasalakay ang kuffar at ang traidor na ito ay magsasalita na para bang kanilang pinuno at magiging bayani, pagmumukhang bayani ng traidor na ito ang mga Amerikano na sasakop sa kanila na sasabihin kasi nila, pinapalaya sila mula sa diktadorya ng kanilang dating pinuno. At mula roon, lalo nga magkakagulo ang mga Muslim. Magkakaroon ng power vacuum, magkakaroon ng mga labanan, at mula roon, walang nakinabang liban na lamang sa kuffar. Walang nakinabang liban na lang sa kuffar. So itong hadith na ito, ng Tada'il Kuffar alal Ummatil Islamiyah, so ito ay isang gawain nila na gusto talaga nilang gawin mula nung una pang panahon. Gusto nila na magkaisa sila. Pero sa kabila ng pagkakaisa nila, hindi nga nila magawa na matalo ang mga Muslim dahil hanggat nananatiling nagkakaisa ang mga Muslim ay hindi nila kayang salakayin ang mga Muslim. Hindi nila kayang salakayin ang mga Muslim. Nakita natin yan noong panahon ng mga Sahaba radiyallahu anhum. Pero nga yung paglipas ng khilafa ng Khulafa ar-Rashidin sa panahon ng Umayyah, sa panahon ng Abbasiyah, lumitaw ng iba't ibang mga uri ng mga Muslim na mababang klase. Kumbaga, sinasabi nating mababang klase kasi mababang klase talaga pagdating sa kaalaman, pagdating sa pagsasabuhay ng relihiyon. At sila yung mga madali talaga na natatalo ng kuffar. Maaring sa mangilan-ngilan ng mga panahon ay nagtatagumpay ang mga Muslim. Katulad ng pagtatagumpay ni Salahuddin al-Ayyubi laban sa mga Crusaders sa Jerusalem, katulad ng pagtatagumpay ng Ottoman Empire nang nasakop nila ang Constantinople, at iba't iba pang mga matagumpay na futuhat sa mga panahon pagkatapos ng Khulafa ar-Rashidin. Pero titingnan natin, nagawa nila yon kasi bumalik sila temporarily doon sa kalagayan ng mga sahaba na sila ay nagkakaisa. Kumbaga nakapokus talaga sila sa kalaban at hindi yung nagpapatayan sila sa isa't isa. Pero nga yung Ottoman Empire, kalaunan mula nang nauso na nga sa kanila yung fratricide. Fratricide, ibig sabihin papatayin ng prinsipe, yung iba pang mga kapatid niyang prinsipe, nang sa gayon siya na lang ang nag-iisang pwedeng magiging susunod na sultan. Nangyari yan. Naging abala ang mga, kumbaga, ang mga pinuno ng Ottoman Empire sa pagpapatayan, kaya natigil na ang kanilang jihad laban sa kuffar. Naging abala na sila. Hanggang bandang huli, nakipagsabwatan sila sa kuffar sa Germany noong World War I at natalo sila pare-pareho. At doon na nagsimula ang patong-patong sunod-sunod na kahihiyan sa umma na ito. Ang Jerusalem napunta sa mga British na binigay naman sa mga Hudyo at iba't iba pang mga nangyari pagkatapos nito. So ang origin ng tagumpay ng umma na ito at ang kapangyarihan ng umma na ito ay sa mahigpit na pagkapit sa relihiyon at ang pagkakaisa nito. Ngayon kapag nawala ang dalawa na ito, madali itong masasalakay ng mga kuffar. At ang mga kuffar, para masigurado nila ang kanilang tagumpay, ay tinatawag nilang isa't isa. Tinatawag nilang isa't isa para magtutulungan sila, waliyadu billah. Na nga ang dalawang bagay na ito, yung pagtalikod sa relihiyon at ang kawalan ng pagkakaisa ng mga Muslim, maaaring dinudulot ito ng kuffar din. Kumbaga nagpapadala sila ng mga ideological warfare sa mga Muslim para ang mga Muslim ay tatalikod sa kanilang relihiyon.
na ipinapasok ng mga kuffar, halimbawa sa mga Muslim yung kanilang kultura. Nang sa ng mga Muslim ay mag-aakala na ang kultura ng iba ay mas nakahihigit o mas maganda sa sarili nilang kultura bilang mga Muslim. Na mula roon, tatalikuran nilang relihiyon. Hindi man sila magmumurtad, pero tatalikuran nila ang iltizam, yung pagiging matuwid at mahigpit na pagkapit sa relihiyon na ito. Kasi mas hinahangaan na nilang kuffar. Mas hinahangaan na nilang kuffar kaysa sa mga sahaba o mga Muslim na pwede sana nilang magiging modelo. Pwede sana nilang magiging modelo. Hindi nga nila kilala eh. Yung mga Muslim ngayon, halimbawa mag-survey ka, puntahan mo yung Maranao dun sa bayan. Random lang, puntahan mo. Tanungin mo, kilala mo ba si Omar bin Khattab? Hindi niya kilala. Tanungin mo yun. Wala talaga. Tanungin mo, sino si Maris Racal? O, kilala niyo, alam niyo yung buong kasaysayan nun. May opinion pa yun. May opinion pa yun, may patwa pa yun. Sasabihin niya, mali talaga ginawa ni Maris, sasabihin niya. Pero kapag may kinalaman sa Islam, walang bokya, kumbaga, zero. Baka tanungin mo ng Fatiha yun, sablay pa yun. Sablay pa. Yun nga, ito yung dahilan. Walang ibang sisisihin kundi tayo rin eh. Wala tayong ibang masisisi. Bago natin sisihin yung kuffar, di ba? Yan ang problema minsan sa mga Muslim. Victim mindset. Victim mindset, ibig sabihin, lahat na lang ng mangyayaring sakuna sa atin, sinisisi natin sa kuffar. Bakit tayo mahirap? Yung kuffar kasi. Ba't di tayo makapagtrabaho? Kuffar kasi. Ba't di tayo makapagnegosyo? Kuffar kasi. Victim mindset, pero ang totoo niyan, bago dati sisihin yung kuffar, sisihin muna natin ang ating mga sarili. Di ba sinabi nga doon sa aya, paulit-ulit natin nababanggit, Inna Allaha la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Tunay na si Allah ay hindi magbabago sa kalagayan ng anumang nasyon, liban na lamang na baguhin muna nilang kanilang mga sarili. Na maaring cyclical na nangyayari nga ito. Cyclical. Yung mga sahaba, nasa mataas na antas. Tapos humina na naman yung mga Muslim. Tapos dumating yung mga tao na nagdulot ng reforma, yung mga mujaddidin. Sina Salahuddin al-Ayubi, Muhammad al-Fateh, at iba pang mga naging bayaning Muslim, kumbaga, na sa pamumuno nila, tumaas ang karangalan ng mga Muslim. E nung nawala sila, bumababa na naman ng Islam. Cyclical. At kung pag-aaralan natin, kailan tumataas ang antas ng karangalan ng mga Muslim, kapag bumabalik sila sa kanilang relihiyon at kapag nagkakaisa sila. Dalawang bagay na binigyang diin dito ni Sheikh Omar al-Ashkar rahimahullah, na siyang aral nga doon sa hadith na yun na iniulat ni Imam Muslim. Hindi tayo mapagtatagumpayan ng kuffar hanggang sa magpatayan muna tayo sa isa't isa. Sa mga walang kapararakan ng mga pagpapatayan o kaya ay pakikipaglaban o hindi pakikiisa sa isa't isa. Siyempre yung tinutukoy nga rito na pakikiisa, hindi ito yung pakikiisa kung kani-kanino lang. Ito yung pakikiisa sa kung ano ang dapat na pagkaisahan. Matuwid na akida at matuwid na mga gawain na siyempre nakasalalay sa mga batayan. Alhamdulillah. So ito yung huling pagtalakay dito ni Sheikh Omar al-Ashkar sa Tada'iyul Umam. Na isang bagay ito na nakakainis, kumbaga nakaka-depress, nakakayamot na maisip na nangyayari sa umma, pero nakikita natin yung solusyon. Hindi lang problema nakikita natin yung solusyon. Baguhin natin ang ating mga sarili, insyaAllah. Bago pa natin hangarin na baguhin ang umma, baguhin natin ang sarili natin, insyaAllah. Tayo magpakamatuwid mismo, gawin natin matuwid ang pamilya natin, turuan natin sila ng pagkamatuwid. Yung community natin, gawin nating matuwid. At magdulot tayo ng pagiging matuwid sa iba pang mga Muslim, insyaAllah. Hindi yung reklamo lang tayo ng reklamo. Reklamo ka ng reklamo, wala ka namang ginagawa, anong saysay? May mga taong ganyan eh. Diba, post sa Facebook, sa panahon ngayon, ganito, ganyan. Siya naman kupal din eh. Anong silbi ng reklamo mo? Gumawa ka ng paraan. Kaya tama nga yung hadith eh. Inna ahlakan nasi man kala kad halakan nas.
ang pinakanawasak daw sa mga tao, yung mahilig magsabi na nawasak na ang mga tao o napahamak na ang mga tao. Kasi yung tao na ito na mahilig magsabi na nawasak na ang mga tao, napahamak na ang mga tao, nagpapakitang tao lang din eh. Siya naman hindi naman nagpapakamatuwid. Siya naman hindi nagpapakamatuwid. Sabi ka ng sabi ng problema sa umma, magsabi ka rin ng solusyon. Magsabi ka rin ng solusyon. Hindi yung post mo puro drama, pagpapakitang tao, para ipakita sa iba na may malasakit ka, may concern ka sa umma na ito. Kaya mo sinasabi, yung mga tao ngayon, ganito, ganyan. Hindi. Unahin mo na gumawa ng paraan. Hindi yung puro ka, sat-sat. Gumawa ka ng paraan, inshallah, na masolusyonan ng mga problema sa umma. Alhamdulillah. May naalala kong subhanallah, buti naalala ko. Quotation. Yung pagiging cyclical ng kasaysayan. Yung pagiging cyclical ng kasaysayan. Sabi, hard times produce strong men. Ang mahirap na panahon ay nagdudulot na magkaroon ng malalakas na mga tao. Kasi kailangan nila makasurvive sa mahirap na panahon. Strong men create good times. Yung mga malalakas na tao na ito, dahil naging maayos yung kanilang pamumuhay, pamamahala, gumaganda yung gobyerno, gumaganda yung lipunan. Pero ito yung problema. Good times create weak men. Yung magandang lipunan, nagiging dahilan na maging mahina naman uli yung mga tao. Wala, hayahay na eh. Kumbaga, sa Bisaya, hayahay. Komportable na yung buhay nila eh. Hindi na sila nag-iisip ng jihad, hindi na sila nag-iisip ng da'wa. At ito na naman, weak men create hard times o tough times. At ang mahihinang mga tao na ito, ang magdudulot na magkaroon naman ng mahirap na buhay. At yung mahirap na buhay na ito, babalik na naman dun sa number 1. So nagiging cyclical. At huwag naman tayong mabilang dun sa mga tao na nabuhay sa hayahay na pamumuhay at napabayaan nilang relihiyon dahil dun sila ay naging mahina. At magdudulot na naman sila ng kahinaan sa umma ng mga Muslim. Cyclical nga Kasi titingnan mo merong ang hadith Every 100 years daw ay magpapadala si Allah ng mujaddid, ng tagapagpanibago sa umma na ito. Every 100 years. So, nangyayari na, kumbaga naibabalik siya sa karangalan ng Islam, pero tapos babagsak na naman at paulit-ulit hanggang sa dumating na si Isa alayhis salam at ang araw ng paghukom waliyadu billah. Pero yun nga, sana maging kabilang tayo sa mga tagatulong ng mga mujaddid, yung nagpapanumbalik ng karangalan ng Islam at hindi magdudulot ng kahihiyan sa Islam, inshallah. So tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.